Dapat niya ipapaliwanag yun for transparency. Hindi niya may paliwanag ng tama yung kanyang problema sa Department of Education. Wala naman siyang ginagawa sa bayan eh. Good day everyone! Kasama niyo naman po si Kuya Heb at ang Team BNK TV para sa panibagong kalye survey kung saan tinatanong natin ang ating mga kababayan at mga kapatid kung ano nga ba ang totoong hinaing nila, simpatya at nararamdaman patungkol sa impeachment niya. Kung siya nga ba ay guilty or not guilty. Tara, samahan niyo kami. Excuse me mga ma'am, pwede po kayo ma-interview? Kalye survey lang po. For vlog po. For vlog po. Kalye survey po. Okay lang po ba kayo ma-interview? Matagal ba yan? Short lang naman po ito. Quick question lang po. Ano po ang hatol mo pagdating sa impeachment niya? Guilty or not guilty? Guilty. Bakit po guilty? Kasi ayaw niyang, unang-una ayaw niya magpa-impeach nung una. Pangalawa, hindi niya may paliwanag ng tama yung kanyang problema sa Department of Education bilang isang Vice President. So sa tingin niyo po, dapat po talaga siya magpatliwanag pagdating sa usapin ng confidential fund? Definitely dahil isa siyang Vice President na hinintay ng sambayan ng Pilipino. Tatakbo po siyang Pangulo. Ano pong masasabi niyo? Huwag na sana siya tumakbo kasi parang naano na kami nadala na kami. Tsaka ayaw namin ng mga Duterte na maging Pangulo dahil ayaw namin ng Pangulo nagbumura sa Diyos at parang di siya magandang good paradigm sa mga tao. Sige po, maraming salamat po. It's okay. Thank you po ulit. Ayos yun very solid yung answer ni Madam. Ma'am, pwede po ba kayo ma-interview? Short survey lang po. Kasama po kayo sa vlog. Quick question lang po, ma'am. Kayo po, sir. Pwede po. Sige po, salamat. Sir, baka pwede ka ma-interview, masama ka po sa vlog. Short survey lang po. Ay, nag-ML si Kuya. Busy, baka matalo. Nagpaparank up. Thank you po. Tay, baka pwede po kayo ma-interview. Short survey lang po, masama kayo sa vlog. Okay lang po ba? Ano yun? Short survey lang po about sa current events po. Ano po ang hatol nyo pagdating sa impeachment niya? Guilty or not guilty? Sara? Opo. Duterte? Not guilty? Bakit po not guilty? Ano naman malamang yung ganyan kasing usapin, lang yan. Sa politika lang yan. So sa tingin niyo po, hindi na rin po siya dapat magpaliwanag papagating sa usapin ng confidential funds? Dapat niya ipapaliwanag yun for transparency. Ano po masasabi niyo since hinahanapan siya ng COA or pinapabalik sa kanya ng COA ang 73.2 million na nagastos niya? Kung andyan naman yung mga papel, pwede mayroon siyang ibabalik kung mapatunayan naman na nasa kanya talaga yon. Oh. Last question tayo, tatakbo siyang presidente, ano pong masasabi mo? Natural lang naman sa kanila yan, wala namang magpipigil kung tatakbo sila kasi qualified naman sila. Pero siyempre maghanap din tayo ng ibang option kung sinong gusto nating mapilian aside sa kanya kasi ayaw ko sa kanya Ayaw niyo po ba sa kanya? Oo, kasi parang nakita ko naman sa mula sa umpisa political dynasty naman ang nangyayari sa pamilya nila Sige po tayo, maraming salamat po. Ikaw tayo, pwede ka pong ma-interview? Short survey lang po. Ate, tara dito para ilaban mo. Dito na lang tayo sa may pinto, baka pwede naman po. Ate, ilaban mo, sige. Ano ang hatol mo sa impeachment niya? Guilty or not guilty? Not guilty. Bakit not guilty? Wala naman silang napatunayan So sa tingin niyo po ba dapat pa ba siya magpaliwanag pagdating sa confidential funds? Siguro, papaliwanag niya yung side niya, pero wala naman talagang napatunayan na may ginawa siya. Tsaka, ang daming magandang nangyari nung panahon ng tatay niya. Kung yan ang mananalo, sigurado yan, babalik sa dati.
So, pabor din po kayo sa pagtakbo niya bilang Pangulo? Yes, 100%. Pabor din po ba kayo sa pagpatay? Siyempre hindi. Alimado naman natin na lahat ng inano niya yung mga sangkot sa mga droga, di ba? So hindi naman natin masisisi si Duterte kung nagawa niya man yun o hindi. Pero para sa akin, bilang babae, mas boto ako sa kanya. Pero pabor din po ba kayo sa mga inosenteng nadamay during nung EJK? Siyempre, ibang usapin naman na yun sa tatay niya, sa kanya. Malay natin yung pagpapatakbo niya mas maganda sa tatay niya. Di ba? Hindi naman niya hawak yung isip ng tatay niya eh, kung ginawa man ng tatay niya yun. Pero sa nakikita namin kasi, gaganda yung ano natin pag nanalo siya. Since pabor po kayo sa mga Duterte, may naaalala po ba kayo nagawa ni Sara bilang vice-presidente? Sa akin, sa ngayon, wala na. Marami naman siyang nagawa. Like, kailan ba ito? Hindi ko na maalala. Pero, alam ko kuya, marami din siyang nagawa. Pero para sa amin kasi, buong pamilya namin, angkan namin, Duterte talaga kami. Sige po. Tignan mo, nangyari. Yung nangyari sa Pilipinas ngayon, di ba? Wala. Dumami na yung mga bata sa lansangan. Hindi kagaya noon, sa panahon ni Duterte, na kahit sabihin na natin na pumatay siya, marami rin siyang nagawang tama. May nagawa din siyang mali, may nagawa din siyang tama. Ano pipiliin niyo, yung ngayon o noon? Noon kasi hindi ganun kahirap eh. Ngayon sobrang hirap na. Imagine, sumasahod lang kami ng magkano sa palengke, tapos magkano lang yung tapos yung mga bilihin natin, tataas, di ba? May nagawa ba siya ngayon? Ayoko nang tirahin. Sige po, ate, salamat po. Maraming salamat po. Thank you. Grabe yung mga sagutan nila, no? Kumbaga, mainit talaga siya at kasing init ng pawis ko. Ate, pwede ka po bang ma-interview? Short survey lang po. Masama ka po sa vlog. About current events po, kung okay lang. Eto po, ate. Ano ang hatol mo pagdating sa impeachment niya? Guilty or not guilty? Not Not guilty. guilty. Bakit po? Hindi ko kasi gano'n napanood eh. Yun lang. Pero sa tingin niyo po, dapat po ba siya magpaliwanag pagdating sa usapin ng confidential funds? Opo. Dahil? Hindi ko kasi gano'n napanood yun eh. Tatakbo daw po siyang Pangulo. Ano masasabi mo? Takbo siya. Kasi para sa akin kumpara sa iba, parang mas okay naman siya. So, pabor din po kayo sa pagpatay? Pagpatay, lalo na sa yung mga nare-rape, ganun. Yung sobra na, yung grabe na. Pabor din po kayo sa EJK? JK. Hindi ko pa JK na yun. Extrajudicial killer. Kasi ako ngayon, nag-cellphone. Sobrang busy ko talaga eh. Kaya AJK na yun, hindi ko rin, kabisado eh. Sige po, ate. Salamat po. Thank you po. Thank you. Pwede po ba kayo ma-interview? Short survey lang po about current events. Masama po kayo sa vlog. Okay lang po ba? Sige. Ano ang hatol mo pagdating sa impeachment niya? Guilty or not guilty? Guilty po. Bakit guilty? Puro kasi nungaling ang sinasabi niya sa taong bayan. So sa tingin niyo po dapat siya magpaliwanag pagdating sa usapin ng confidential funds? Opo. Dapat siya magpaliwanag kasi hindi niya tinutupad yung mga sinasabi niya. Nakadepende sa kanya. Tatakbo siyang Pangulo. Anong masasabi mo? Dito siya iboboto. Marami sa kanyang issue. Yun lang po. Sige po, maraming salamat ay. Thank you po. Solid na sagutan yun straightforward. 'Di ba? Ate, baka pwede ka pong masama sa interview, short survey lang po. Kayo po kuya, okay lang po ba? Short survey lang po, masama po kayo sa vlog about current events po. Ano ang hatol mo pagdating sa impeachment niya? Guilty or not guilty? Not guilty. Bakit po not guilty? Wala naman sila ebidensya eh. So sa tingin niyo po hindi na po rin po siya kailangan magpaliwanag pagdating sa confidential funds? Kailangan magpaliwanag pa rin siya para malaman kung totoo kung totoo o ano yung binibintang sa kanya. Ano naman po masasabi niyo tungkol sa hinahanap sa kanya ng COA na 73.2 million na pinababalik sa kanya? May nahanap ba? Meron po.
Actually po, nag-release po ang COA ng Notice of Disallowance tungkol dun sa confidential funds niya. Dapat paliwanag niya yan. Tatakbo po siyang Pangulo. Ano pong masasabi niyo? Naboboto ko naman yan. So, pabor din po kayo sa pagpatay. Yung mga adik lang, tsaka yung mga dugugista, kriminal, ganun. Paano naman po yung mga inosenteng nadamay? Hindi naman nakasalanan ng presidente yan kung may madamay man o ano. Kasalanan ng pulis yan dapat. Pag may nadamay, yung pulis papagusahan, hindi yung presidente. Hindi naman sinasabi ng presidente na patayin mo yung mga ano. Siyempre, hindi naman yung presidente ang gagawa, pulis pa rin. Kaya yung pulis dapat ang maanuhin nila. Sige po sir, maraming salamat po. Napaka-straightforward po ng sagot niyo. Thank you. Grabe, ang init nila rito. Nagugulat ako sa mga sagutan. Ma'am, pwede po kayo ma-interview? Short survey lang po. Okay, sige po. Thank you. Hey, si Kuya. May nag-ano na. Tara. Tara. Ayan. Pwede po bang ma-interview? Sino po? Asa si Mark? Short survey lang po. Baka wala eh. Dito. Kayo na lang sir. Baka pwede kayo ma-interview. Short survey lang. Asa si Mark? Ay, wala po eh. Short survey lang po. Kalye survey lang po. Kalye survey natin. Kalye survey lang po. Surprise po yung question eh. Yung ano ba? Tingnan mo nga. Tara. Tayo para ko diyan. Kalye sir. Kunyari gusto ko yung kunwari ni sir eh. Yung ano mo Sige. hawak mo eh. So sir, ano ang hatol mo pagdating sa impeachment niya? Guilty or not guilty? Impeachment eh? No comment pa ako dyan. Siyempre, hindi pa nag-uumpisa eh. Sa house pa lang naman yan, di ba? Nag-start na po yung initial proceedings nito eh. Okay, wala pa naman. Pagka saka na tayo pagka nandun na sa talaga na sa puntong nasa hearing na sila, mga ganun, di ba? Wala pa naman eh. Pero sir, dapat po ba siya magpaliwanag pagdating sa usaping confidential funds? Hindi siguro? Bakit siya lang? Bakit yung iba hindi? Magkaiba po kasi yung case ng flood control pagdating po sa confidential funds. Bakit yung presidente, maraming mga confidential fund, pwede naman yung iba. Lahat ng ano ng gobyerno may confidential fund. Ba't hindi magpaliwanag? Bakit siya lang? Bakit single out? Bakit single out? Oo, yun. Ba't hindi yung iba? Presidente, maraming ano. Ito yung vlogger ko eh. Halika vlogger! Yun, siyempre, di ba? Mahirap naman yung siya lang yung ano ng confidential. Dapat, kung maging patas, dapat yung iba rin. Bawa, presidente, bawa yung lahat ng nasa gobyerno natin, maraming confidential fund. Dapat ano din yun. Tatakbo po siyang Pangulo. Ano pong masasabi niyo? Boboto ko siya. Siya, buboto daw niya. Ako, hindi pa ako sigurado. Sige po, yun lang po. Maraming salamat po. Ayun yung vlogger ko eh. Asan na? Nawala. Oy, Mark! Impeachment niya, guilty or not guilty? Not guilty. Bakit po not guilty? Hindi naman niya deserve na makulong at ma-impeach sa gobyerno. Pero Kasi- sige po. Marami naman silang nagawa, lalo yung tatay niya. Marami po siya nagawa. Tulad ng, basta marami po nagawa si Tatay Digong. Kaya, Digong lang pa rin kami, Digong. Tanong ko lang din po, dapat po ba siya magpaliwanag pagdating sa usaping confidential funds? Opo, kailangan niya magpaliwanag po para malinaw yung tawag na ito, para maayos yung pangalan niya. Kasi pero kung talagang kasi marami sa kanyang bumabatikos. Kami mga taong bayan, kami mga mamayan na sumusuporta kay Sara Duterte sa Tatay Digong. Tutulungan namin siya hanggang lumalaban siya. Since nabanggit po ni Kuya yung COA, pinagbabalik po siya ng COA ng 73.2 million mula sa confidential fund niya. Ano pong masasabi niyo dito? No comment ako sa ganun. Pero ang inaano sa kanya, tawag nito? Yung inaano sa kanya na magnanakaw. Pakita na lang nila kung totoo. Kasi po ito po yun yung 73.2 million confidential funds na notice of disallowance mula sa COA. Kami, wala na kaming dyan sa nila. Yung sa abot dun sa, tawag nito? Yung sinasabi sa kanya na tungkol sa corruption niya. Wala na kami dun. Pero yung akin lang, sumusuporta lang ako kay Sara Duterte para sa pagbabago. Bilang supporter niyo po siya, bilang supporter niya po kayo, ano po ang naalala niyong nagawa niya bilang vice presidente?
Hindi gaano ako kasi nag-aano ng sa social media. Hindi ako nagbabasa sa mga about ng nagawa niya. Pero marami ako napapanood na against kay Duterte sa mga niya, mga tao niya. Na mayroon naman po siya nagagawa. Nagtitiwala po kami sa kanya na kaya niyang gampanan ng tungkulin ng bilang presidente pagdating ng 2028. Since tatakbo siya bilang Pangulo, ano pong masasabi mo? Sana yung yung tiwala namin para sa kanya bilang mamayan para sa taong Pilipino gusto namin pakita niya yung na hindi talaga siya corrupt, hindi siya corrupt, hindi siya gagawa ng ipakapahamak ng mga taong bayan. Gusto namin maging maayos lalo na yung ginawa ni Tatay Digong noon, sana dublihin pa niya yon. So, pabor din po kayo sa pagpatay? Ay, hindi po ako pabor sa pagpatay. Ang gusto ko lang po, kasi marami po ako nakikita rito na gumagamit. Marami po kami dito nasa palengke po kami. Nagtitinda ako dito sa palengke. Marami ako nakikita na gumagamit ng kung ano-ano, nag-aabutan. Kaya amin lang, gusto namin. Kasi dati nung si Tatay Digong, wala kami nakikita na gumagamit na eh. Kahit dumaan ka rito, wala kang makikita nag-aabutan. Ngayon, grabe ngayon. Hindi naman sa nag-aano ko sa kay Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya gumagawa ng trabaho niya. Ang amin lang, gampanan din niya yung ginawa din ni Tatay Digong na kasi ang tao ngayon hindi na natatakot eh. Marami kami dito po, marami kami nabubugbog dito ng mandurokot. Totoo lang po dito sa palengke. Kami ang humahabol. Pag dumaan yan dito sa amin, kami ang humahabol. Bukod yung pulis, pagdating ng pulis, tapos na. So, pabor din po ba kayo sa mga inosenteng nadamay during EJK noon? Hindi po. Hindi kami pabor sa inosente na nadamay sa mga namatay. Ayaw namin ng ganun. Gusto namin payapa. Gusto namin bigyan sila ng takot kasi pag natakot naman yung mandurukot or yung namamatay ng tao, kung matakot sa presidente, hindi naman gagawa yun. Hindi siya gagawa ng gagawa na papahamak niya. Kaya ang amin lang, kasi kami nakikita namin yung naawa kami sa mga customer namin dito na dumadaan. Minsan nadudukutan, minsan nai-snatch yung kwintas, minsan hikaw. Marami kahit ako nabibidyo ko yan. Nabibidyo ko yung na may mga mandurukot talaga dito. Kaso ayaw ko din kasi minsan public. Ayaw ko kasi siyempre ako natatakot din ako. Hindi naman tayo pulis para magpakabayani. Kami lang dito, tumutulong lang kami. Once na may nadudukutan dito, pag sinabi ng nadudukutan kami, nahahabol namin. Tapos palapitin namin, kaya kawawa yung nadudukutan. At yung nandudukot naman, nakakawawa rin kasi nabubugbog namin. Kasi kami, hindi naman po ba mamaya mambas yung mga, sikat po ba kayo, sir? Sikat po ba kayo? Neutral lang po. Ayaw namin ayaw din namin manakit kasi ayaw din namin manakit ng kapwa naming tao. Siyempre, tao lang din naman yun. Gusto namin, payapa lang. Sana may takot sila sa presidente na namumuno sa Pilipinas. Kasi kung wala kayong takot, wala namang mangyayari sa buhay natin. Kung wala kayong tiyaga, wala kayong trabaho, di kayo nagsisipag, matamad kayo, wala mangyayari sa inyo. Gawin nyo, magsipag kayo. At gawin nyo ang lahat para maging maayos ang pamilya nyo. Kasi kami mga bindor, kahit illegal bindor po kami, hindi kami hindi kami nangloloko ng mga customer. Kapwa pa kami tumutulong sa mga homeless dito na nanghihingi sa amin. Sinasabihan kami mga bindor niya, mga mandaraya, hindi po kami nandadaya po dito. Kami po ang paninda namin, nag-share lang din po kami sa mga ibang tao nung walang-wala na nanghihingi sa amin. Kami dito nagbibigay kami, kahit hindi na kami mapipera. Kung ano mayroon kami, bibigyan namin yung nanghihingi. Yung ganun po, mga ganung bagay na na konting kahit maliit na bagay na ibigay mo sa tao, nagtutulong kami. Sir, pwede po ba kayo ma-interview? Short survey lang po about current events, kung pwede lang. Masama po kayo sa vlog. Sige, ikaw na. Saglit lang naman po ito, sir. Short survey lang po. Current events lang po. Ano ang hatol mo pagdating sa impeachment niya? Guilty or not guilty? No comment, sir. No comment po. Pero sa tingin niyo po, dapat po ba siya magpaliwanag pagdating sa usaping confidential funds? Apo. Dapat naman po. Eh yung sinasabi po ng COA na 73.2 million na dapat niyang ibalik. Ano pong masasabi niyo doon?
Kung para sa ano naman sir, dapat talaga may balik yun kasi sa ano rin naman talaga ng taong bayan. Kumbaga pera rin po ng taong bayan yun. Last question, tatakbo siyang Pangulo. Anong masasabi mo? Tumakbo na lang siya sir kung mananalo pa. Yun lang po. Sige po, maraming salamat sir. Kayo po sir, baka pwede po kayo ma-interview. Ikaw na din tura din eh. Sir, short question. Sige po, thank you po, thank you. Thank you po. Sir, baka pwede po kayo ma-istorbo, short survey lang po, masama po kayo sa vlog. Kung okay lang po. Current events lang po ito, sir. Ano ang hatol mo pagdating sa impeachment niya? Guilty or not guilty? Ano dyan? Guilty. Bakit guilty? Ikaw ba? Ikaw ba? Sa impeachment po, guilty. Ano lang ako dyan wala, kumbaga wala pa naman po siyang basihan. Wala pong basihan na ano yung mga ginawa niya. Bakit siya i-impeachment? Yan. Pero sa tingin niyo po, dapat po ba siya magpaliwanag pagdating sa usapin ng confidential funds? Opo, para maihayag niya yung yung side niya para masabi na hindi siya dapat karapat-dapat na ma-impeach. Tatakbo siyang Pangulo, ano masasabi mo? Sana patunayan niya na karapat-dapat siya maging Pangulo. Yun lang po. Sige, thank you sir. Maraming salamat po. Salamat po. Thank you. Sir, pwede po ba kayo ma-interview? Masama po kayo sa vlog. Short survey lang po about current events. Sir, anong hatol mo sa impeachment niya? Guilty or not guilty? Ano po ang atol sa kanya? Impeachment. Not guilty po siguro. Bakit po not guilty? Kasi galit din po ako sa mga droga eh. Pero sa tingin niyo po, dapat po siya magpaliwanag pagdating sa usaping confidential funds? Apo, kailangan po yun eh. Kailangan niya rin magpaliwanag. Tatakbo po siyang Pangulo, anong masasabi mo? Pwede po. Kasi war on drugs din po yan eh. So pabor din po kayo sa pagpatay? Ay, hindi naman po sa pabor. Kasi kuyan din po yun eh. Masama din po yun. Sa mga droga lang po, doon po ako pabor. Yung tawag dito. Basta galit po yung ayoko po sa droga, yung ganyan. Sige po, maraming salamat po. Thank you po. Ma'am, baka pwede po kayo masama sa vlog po. Short survey lang po. Kalye survey. Okay lang po ba? Sorry na. Nag-blush si ma'am. Nagulat ako. Okay lang po. Short survey lang po. Vlog lang po. Okay. Anong hatol mo pagdating sa impeachment niya? Guilty or not guilty? Guilty. Bakit po guilty? Wait. Ala, ano ba yun, kuya? Mahirap naman to. Naalala ka po sa mga ginawa? Wala po eh. I mean, meron naman, pero hindi ko lang ma-express yung words ko. Pero sa tingin niyo po, dapat po ba siya magpaliwanag pagdating sa usaping confidential funds? Dapat pong Paliwanag. Opo, syempre, kasi ano ko yun, nahihiya ako. Sige po. Namentalo. Question na lang po. Tatakbo siyang Pangulo, anong masasabi mo? Tatakbo siya? Bakit? I mean, after nang nangyari, I think it's better na wag na lang siya tumakbo, lalo na nakita naman ng mga Pilipino, ng kapwa natin Pilipino, yung mga ginawa niya during nung nakaupo siya bilang vice presidente. So
dahil doon, I don't think na I think na wag na lang, it's better na wag na lang siyang tumakbo kasi mas deserve ng meron pang mas deserving para sa pwesto na yon and hindi siya para doon. Yan lang po. Okay, thank you po. Maway ka dyan sa dulo. Okay na po. Thank you. No worries. Thank you. Ma'am, pwede po kayo ma-interview? Short survey lang po. Okay, thank you. Kuya, baka pwede ka ma-interview, short survey lang po. Okay, sige po, ingat. Ingat? Ay ma'am, baka pwede po kayo ma-interview, short survey lang po. Sir, baka pwede kayo ma-interview, short survey lang po about current events po sa vlog po. Sige po. Ano po yan? Ano pong topic? Ito po, surprise po kasi siya kasi kaya survey. So, ano ang hatol mo pagdating sa impeachment niya? Guilty or not guilty? Saan mo ito mapapanood? Sa vlog po. Okay. Anong hatol mo sa impeachment niya? Guilty or not guilty? Hindi ako makapag-decide kasi agad parang hindi pa kasi umaayon lang tayo sa flow. Pero kung ako yung tatanungin talaga, hindi ako nagbibigay kasi ng opinion. Pero sa tingin niyo po, dapat ba siya magpaliwanag pagdating sa usapin ng confidential funds? Kailangan may mga explanation din sa mga bagay-bagay gaya ng mga issue, lalo na umingay, no? Kahit naman hindi umingay, kailangan pa rin magpaliwanag kung bakit ganun ngayon nangyari. At saka lahat naman there's happen for a reason. Kaya kailangan talaga ng explanation. Last question, tatakbo siya bilang Pangulo. Pabor ka ba dito? Hindi kasi for me hindi makatao yung ginawa niyang pagmumura ng naka-live ba yun? Naka-video din. Nag-drop siya ng mga names na yun yung ina-expose niya, ganyan. Pero hindi talaga siya nagugustuhan talaga kasi public servant hindi dapat sinoshow yung mga, yes, brave, strong siya, tas napaka-strong ng personality niya, pero dapat hindi ganun yung way niya ng pagkaka-deliver ng words. Yun lang. Sige, maraming salamat po, sir. Thank you po ulit. Thank you. Hi ma'am, pwede po ba kayo ma-interview? Short survey lang po. Madali kasi appointment ko sa NTC. Sige po, salamat. Sir, baka pwede po kayo ma-interview? Short survey lang po about current events. Masama po kayo sa vlog. Ma-interview po, short survey, kalye survey po. Pwede po, okay lang po. Sige po. Sir, anong hatol mo sa impeachment niya? Guilty or not guilty? Guilty po. Bakit guilty? For me lang po kasi medyo rin po kasi. Pero sa tingin niyo po, dapat po ba siya magpaliwanag pagdating sa usapin ng confidential funds? Yung about ba doon? Dapat talaga siya magpaliwanag kasi parang hindi naman makatarungan yung kasi tinago niya yung di ba? Parang walang transparency na naganap kasi yung I think 131 po ba yun? It's 600 plus million of funds. 600 plus million. So, sabihin, tax ng yung bayan yun pera pera din naman namin yun natin. So, bilang estudyante, naramdaman mo ba siya bilang secretary ng DepEd? Hindi po talaga Kahit isang balita po sa DepEd, wala po nabanggit na pangalan niya dun Wala pong narinig. Tatakbo siya bilang Pangulo, anong masasabi mo? Wag na lang. Paubayan na lang sa iba. Wala rin namang kwenta Sige po, maraming salamat sir. Thank you po. No worries. Excuse me sir, pwede po kayo ma-interview? Masama po kayo sa vlog. Sige, salamat po. Sir, baka pwede kayo ma-interview? Masama po kayo sa vlog, kalye survey. Sa vlog po. Kung okay lang po, current events po. So, pag kami pasero, makakalis ako. Ang bilis. Sige, short survey lang po. Subukan natin. Anong hatol mo sa impeachment niya? Guilty or not guilty? Guilty. Bakit guilty? Wala naman siyang ginagawa sa bayan At saka, puro papaganda lang yung mga ginagawa niya sa sarili niya. Since tatakbo siya bilang Pangulo, anong masasabi niyo po? Sana, wag na lang. Yun lang, sir. Sige po, maraming salamat. May pasahero na kayo. Thank you.
Nay, baka pwede po kayong masama sa vlog po. Kalye survey lang po. Short interview. Okay lang po. Current events po ito. Nay, anong hatol mo pagdating sa impeachment niya? Guilty or not guilty? Sino ba to? Ay, si Sarah. Ano yung sasabihin ko dyan? Ano po yung hatol nyo sa impeachment niya bilang taong bayan? Guilty or not guilty? Not guilty na lang. Bakit po not guilty? Mabait naman siya eh. So, sa tingin niyo po, dapat po ba siya magpaliwanag pagdating sa usaping confidential funds? Oo, siyempre, kailangan magpaliwanag siya. Tatakbo po siyang Pangulo. Ano pong masasabi niyo? Okay lang sa akin kung tatakbo siyang Pangulo. Kasi naging Pangulo na rin yung tatay niya, di ba? So, pabor din po kayo sa pagpatay? Magpatay ng... Sa EJK po, extrajudicial killing. Hindi ako pabor dun. Nung pumapatay, hindi ako pabor dun. Sige po, Nay. Maraming salamat po. Thank you po.